Mali. Ako si Renz. Hello, I'm Renz. And Jen, and welcome to our second podcast. Podcast number 2. Layo, share mo naman yung mic. Bago ulit yung mic niya, guys. Guys, bago may ko, tingnan nyo. Wow. Thank you sa 1111. So, Ayun. So, ayun, bago mic namin. So, ang topic namin for today ay... regarding travel, so particularly our first travel as husband and wife. And my first out of Ay, oo the nga pala, country. first time mo nga pala yun, Yes. oo. Honeymoon namin siya, which is Singapore. Singapore. Second time mo na yun there, right? First, second time ko na sa Singapore, kaso that time, ano siya guys family kasi yung kasama ko. So, syempre may mga matatanda, family. Ang gusto ng mga pamilya ko, yung tour. Ngayon, nung nakasama ko na si Jen sa buhay ko, gulat ako. Naging masaya pala yung buhay ko. Okay, too much drama. It's a DIY. So kami nagplan. Basically ako, kasi sabi niya, sige, ikaw bumira niya kasi first time mo, excited ka. So I do a list. I have an Excel matrix file. So sabi niya, sige, enlist mo din. Check natin kung alin yung possible. Ilang araw tayo din? 5 days and 4 nights. Yeah. Tama. 5. Nakakapagod lang nun kasi kinasal kami Saturday, September, basta September. Tapos, kinabukasan, Sunday, tapos madaling araw na ng Monday, yung flight namin. So, simula nun, na-trauma kami kasi ang aga namin sa airport. Yeah. Knowing Naiya, guys, talagang kailangan at least 3 hours. Oo. Kasi kung international, pipila ka pa ng Tagal. immigration. Oo, before immigration, pipila ka pa dun sa check-in baggage. Tagal. So, we will share how we travel as a government employee nun. Ako, employee pa ako. Siya hindi na. Ako hindi na ako government employee. So, we will share how was our experience. How to travel. Kasi marami pa rin iba dyan na hindi pa natatry or naguguluhan pa rin on how mag-travel yung government employee kasi medyo sabi na daw hinihingi, ganun. Oo. So, our first topic is how to travel as a government employee. Ayun. So, una sa lahat, syempre, government employee, syempre, nag-pandemic, sakit-sakit tayo, higpit-higpit tayo kunwari. Syempre, kinakabahan tayo. Kasi, syempre, ang daming nababalitaan online sa social media na nantitrip daw yung mga immigration. Pero usually naman talaga, matitino naman yung mga yan. Ayun. So, para sa amin, based sa experience namin, okay naman siya, no? May na-experience ba tayo na napagtripan tayo doon sa NAIA? For me, as a first-time traveler out of the country, ikaw kasi na-try mo na personal with family. Ako, kasi depende yata yan sa kung saan office ka. Kasi yung mga nakakasabay natin before, merong LGU. So, parang ang kinukuha lang yata nila is parang certificate. Nakikita ko nun, parang nakita ko yun sa shout out sa LGU Pasig. Nakita ko lang siya, parang nakita ko kay Manang. Nasa pila kami ng immigration. Tapos nakita ko, Ano nakalagay? certificate lang siya. Ano ba siya? Ano siya doon? Ano siya sa Hindi ko na nakita. Basta certificate lang. Oo, sobra namang chismosa. business. So, ayun, parang nakita ko din, certificate lang. I don't know if may separate pa. Kami, nasa kasi kami nun before? Agency. So, department. Hindi na namin sabihin. Basta, department siya. So, kami is, karaniwan, pag yung malalaking government office is travel, ano tawag doon there? Travel authority. So yun, medyo mas maraming pumipirma, mas maraming attachment. And that is the usually, yun, number 1 yun, travel authority. Yun ang hahanapin sa inyo usually ng immigration. And yun ay, ask nyo na lang sa mga HR nyo kung paano pinaprocess. Kasi nga, different office, different LGU, yes, iba-iba yung approach. Pero definitely, it's travel authority ang number 1 na hihingin sa inyo. Pero,
yung sa travel authority na yun, once na meron ka nun, napakadali ng lumipad. Kasi si government of employee, Mm. mabilis lumipad, din nakakatuwa. Kasi, What? Ano yung naano mo nun? Sa isang department? ano yun, Nakasabay mo nun? Sa isang Thailand ba department, kayo nun na pa Thailand. bulong ko? Ito yung mga, di ko nakikinig. Ganito kasi, guys, ang suggestion ko, pag mga ibang bansa kayo, manamit naman kayo ng maayos. Wag naman yung parang okay lang yung nakapambahay, pero yung, yung representable Walmart. naman. Tsaka, be truthful kung saan kayo pupunta, anong Oo. gagawin Huwag nyo. kayong Kasi, sinungaling. doon nahihirapan yung ibang government employees. Kasi, Oo. merong gusto lang talaga just for leisure, ma-experience lang, pinag-ipunan. Tapos may iba kasing employee na ginagawang stepping stone para makapag-work. I mean, hindi naman po masama, pero wag po nating gamitin yung travel authority. Wag po nating abusuhin. Kasi Oo. mabait naman po yung mga immigration pag nakita na Mm. basta kompleto yung documents Ayun. mo. Mabait yung mga immigration na yun. Siyempre, trabaho nila yun. Mhm. Nagpe-play safe lang din sila kasi sila masisisi pagka sila ang tumatak nung passport nyo tapos nag-TNT kayo. Ngayon, may sample nga ako nun yung dati. Saan kayo nun? Tri-city yun eh. Di ba nga sabi ko tour, ayoko ng tour. Kasi lalo na tri-city, hindi mo na ma-maximize yung place ng matagal kasi 3 country pupuntahan nyo. Share ko lang guys, ang pinuntahan namin nun Singapore, nag-Indonesia kami, tapos nag-Malaysia kami. Ngayon, meron kaming nakasama doon. Mga from DepEd ata sila. Hindi ko sure kung teacher sila lahat or mga admin, guidance. Hindi ko lang sure. Ngayon, kung aware kayo guys, galing sa Singapore, by land ang immigration papuntang Malaysia. So, ngayon, pumila kami, haba ng pila namin. Since family namin, 4 kami, naghati kami ng pila. Kasi marami namang immigration eh. Ngayon, nasama namin yung isang kasama namin sa tour, Filipino din, syempre. Nagtaka kami, bakit parang tinatawag. Yung, di ba, yung sa NAIA, yung parang ano siya, yung may second level na titingin sa'yo, may screening. Ang tawag doon? First screening. Pag Y- yung okay, pag nakakomplete ka, kompleto, walang subsequent na Yun yung nasa tanong, cubicle, di ba? yun yung una. Oo. Tapos pag feeling nila merong suspicious na something sa'yo, doon ka sa round 2. Yun yung nasa likod. Ayun nga ngayon, lumapit yung mga nandun. Usually guys, di ba madaming Indian dun. Indian pa nga ata yung lumapit. Ngayon, kinausap siya kung from what country, kung anong work, anong purpose ng travel. So, sinabi niya, teacher, ganyan, Teacher, ganyan. Teacher ata, di ko maalala eh. Basta DepEd. Ngayon, hindi naman sa pag-ano, kasi naman tayo, pag nasa ibang bansa naman tayo, 'di ba sabi ko nga, maging presentable naman tayo. Napagkamalan tayo na ano, yung inisipan siya na magti-TNT or mag-apply ng work. Pero Grab. grabe naman yung suspicion nila. Eh, paano kung gusto lang niya na, eto lang yung gusto kong damit eh. So ibig sabihin, ang pangit pala ng image natin sa immigration maski sa Southeast Asia countries na katabi natin. Nakakasama lang ng loob kasi hindi naman lahat ganun eh. Dahil sa mga nagti-TNT na yan, nadadamay kaming mga gusto lang mag-travel para mag-enjoy. Ayun, so yun, shinare ko lang. So, hindi siya magandang experience. Kasi syempre, kapwa mo Pilipino yun, tapos ganun mangyayari. So ako, yun nga. So, balik tayo, yung requirement. So, travel authority. Tapos, dahil ako first time, sinuggest ni Renz na, yun nga yung bank certificate if ever lang naabangan. Pero kumuha ba ako nun? Parang Hindi na. hindi. Kasi yun may nga travel maganda authority. kay government eh. Oo. Kapag may travel authority ka, Nakalagay na kung ano kang... hindi ka na hihingan ng kasi kahit ano. kumbaga parang gusto may COE na yun. Kasi May background na yung work mo. Kasi pakikisama na yun sa kapwa nila government employee. Hindi naman. Kasi parang may assurity na babalik ka kasi... Oo, kasi may ganun kayo. Oo, mafa-flag ka kasi pag yan pala guys, pag nag-apply na kayo ng travel authority, kunyari, ako first time ko, all throughout na tuwing lalabas kayo, siguradong hahanapan na kayo no matter Oo. what. Pwera na lang if magre-resign kayo. Like him. Nag-resign ako. So, hindi na siya hinanapan or depende pa rin kay Oo, immigration. Pero syempre, nung last time, nag-Japan kami ulit. Syempre, magastos kami. Ang ginawa namin, ginawa ko, kinakabahan ako. Kasi first time ko ulit lumabas ng bansa na
Hindi na ako government employee, at the same time, hindi na ako cargo ng magulang ko. Kasi dati, madaling sabihin na businessman, syempre, co-owner. Iba na kasi ngayon eh. So ngayon, ginawa ko, So, share mo kung paano naman as a private citizen. Kasi ayun, marami rin nagtatanong. ayun, oo nga, ang daming nagtatanong. Ngayon, share ko lang din nung nasa government ako, ang dali lang buhay nun. Kasi pag may authority ka, okay na yun. Lalo na kung may visa yung country na pupuntahan mo. Pag may visa yung country na pupuntahan mo, hindi mo na kailangan ng mga bank statement na yan. Kailangan pa rin ba? For application, kailangan mo. Pero sa immigration, doon sa mismong nandun ka na sa airport, no need na. Pero na lang siguro kung walang visa yung pupuntahan mo. Ayun. So, as a private. Ayun, sa private, syempre medyo kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paanong kalakaran dun eh. So, inask mo kay ate. Ang dami kong pinagtanungan guys actually. Ang OA ko nga eh. Pero walang hiningi sa akin yung immigration. Pero ang mga prepare mo ay Ang dami kong prepare. Ito prepare ko ah. Syempre nag-bank statement ako. At dapat yung bank statement mo, mautak na sila ngayon eh. Kasi dati, magpasok ka lang ng let's say for example 100,000, magpasok ka sa account mo, okay na yun. So kung sakali guys, dapat yung bank statement mo mataas-taas. Pero ngayon kasi hindi na pwede yung kung magkano lang yung amount niya today, tapos mag-a-apply ka ng IDB ba tawag doon? Ah. Kasi dati, kung ano lang yung araw na pinagpasukan mo halimbawa ng pera, halimbawa kung magkano amount mo ngayon, yun lang yung titignan nila. Ngayon hindi na. Kailangan average daily balance ka na. Mautak na ngayon eh. doon yung nakikita ko din sa iba sa TikTok na napa-flag daw or naharang kasi pag once they check kasi meron talaga ring mahigpit na mga immigration officers sa mga private kasi usually sila yung mga nag-a-apply talaga for trial sa ibang bansa. Hindi na mawawala talaga yung ganong ano. So talagang chine-check nila every now and then kasi iniiwasan lang din naman ng mga IO yung ma-TNT kasi mahigpit din kahit sa ibang Southeast Asian. Lalo din sa mga Western or sa Oo. mga UAE. Nako, Nakakahiya. mahirap na yun. Oo. Lalo na sa Southeast Asia. Ang isa sa mahigpit dyan, Singapore. Definitely. Kaya nga yun yung napili namin sa podcast ngayon. Nagkataon na ito yung first travel namin as a couple since nung kinasal kami. Kaya i-explain namin kung paano yung mga na-experience namin that time. Yeah. Tsaka as a fresh grad, daing nagtatry. Dahil may friend ako. May friend ako na nag-try sila Sino? mag-apply. So, ayun, they try na mag-apply. First day entry to SG, din nakapasok sila. Pasok sila. Tapos di ba pwedeng tumawid ng Malaysia? Oo. Pero ano yun? Trial and error yun. Yeah, di nagpunta lang sila. So, ano na siya, combination siya ng leisure tsaka siya pag-apply. Ah, Ngayon, ang malinong pinsan niya is, pumasok sila ng SG, pumunta silang Malaysia, dapat bumalik ka sa SG. ano bang ginawa niya? Nagpaiwan yung pinsan niya sa Malaysia. Tapos, Doon umexit, pabalik ng Pilipinas. pagbalik, Kumbaga, hindi na siya nag-exit to that SG Malaysia SG, tas PH. Ang ginawa niya, SG Malaysia PH. so yung Na-flag yung pinsan niya. pagbalik, Nung magta-try na ulit siyang bumalik ng SG. So, back dun sa magpinsan na sabi ko na flag. ang nangyari ba doon? Paano ba dapat? 'Di ba sabi niya nasa SG sila. Anong purpose ng pagpunta nila sa Malaysia muna? Wala, kasi nag-Legoland din sila. Kaso, may mga opportunity rin din kasi doon. So, they try. Kaso, yung pinsan nga niya is nagpaiwan. Siguro, baka nag-explore pa. So ano sila, PH, tapos nag-travel pa SG, tapos nag-Malaysia, basta travel lang lahat. Tapos from quest. Quest. So from Malaysia, bumalik sa SG si tropa. Tapos yung cousin niya, Naiwan sa Malaysia. bakit siya hindi siya na flag? Kasi bumalik siya ng SG. Kumbaga, Kumbaga normal, how the normal way na ano. Para siya na flag na, ba't di ka bumalik ng SG? muntik na din siya kasi magpinsan sila. Pero kahit na hindi naman Hindi sila sabay necessary. ng flight. Sabay rin sila, I think. Pero hindi naman necessary na ititrace yung kasama, ganun. So, whatsoever. Tapos nung pagbalik ni tropa, ano yun? Naiya to SG ulit? Oo.
Tapos, Normal ano so rin. once na lumagpas siya sa Philippine immigration, okay na. Para tsaka nung second round yata ng punta niya, para naging honest na siya sa IO na for application na siya. Kasi parang nung pumunta sila, parang nagkaroon na sila ng initial na application eh. Parang Eh, nakakita naman sila ng paano yung opportunity. pabalik? Paano yung pabalik? What do you mean pabalik? O sabi mo, nung una, nag-travel lang. Nung pangalawa, nagpakatotoo siya. Di ba haharangin siya nun? Wala naman siyang papel. Hindi, baka may initial papers na siya, I think. Kasi ang pagkakaalala ko sa kwento niya nun, sabi nung employer niya, gawan mo ng paraan kung paano ka lalabas ng Pilipinas, tapos ako na bahala sa'yo dito. Once na makalabas ka, makalagpas ka sa Philippine Immigration, cargo na kita. Sagot ko na lahat. Naalala ko Ayun. yun eh. Ay, okay. Pero kasi may mababait talagang IO na. Kasi nakakaramdam yung mga yan, guys, kung mag apply ka or not. Pero pag naramdaman nilang yung parang positive naman, swerte mo kasi meron talagang IO na, sige, good luck, kaya mo yan, huwag ka nang babalik. Oo, tama, tama. Bale yung kinuwento namin siya, wag niyong gagawin yun kasi No. delikado yun eh. Kasi sinuwerte lang siya. Yes. One in Oo. N, one out of N. Oo, yung employer kaya gusto niya na ganun kasi mas makakatipid sila nun. Di hamak. Walang papeles eh. Kumbaga, colorum. Tapos, pagdating mo sa SG, legal ka na kasi cargo ka na nila. Ngayon, paano kung hindi siya lumusot? Di, paano naman yung consequences nun sa buhay niya dun, di ba? So, next topic is about booking ng plane Oo, ticket problema yan. and hotel. Hotel, oo. Kasi kadalasan guys, syempre, di ba? May travel authority na tayo. Ang kadalasan pinagsasabay kasing hanapin dyan is maghanap kayo ng plane ticket na babangga sa gusto nyong hotel. 'Di ba? Availability. Availability. Dapat yung mga panahon guys na kumukuha na kayo ng travel authority, sinasabay nyo na sa paghahanap ng booking yan. Or much better. Oo. Kasama na yan. Kasama na ba yun? Plane ticket. Kailangan may Ay, plane paano ticket nga ang ulit? travel Sorry, authority. paano nga ulit? Requirement ng pag-apply ng travel authority ay yung plane ticket. Okay. Yung na nakabuka na. Kahit yung may visa, kahit wala mo ng visa for visa country. Basta nakabuka. Basta nakabook. Kahit walang hotel, di ba? Tama. Basta Wala. ticket lang. Just the plane ticket. So, yun. Kami, yung Singapore namin, we book at Cebu Pacific. Cebu Pacific. Yeah. Oo. Hindi siya piso sale, so Hindi siya medyo piso. pricey siya. May habang kami. Pero sa Philippines, Cebu Pacific naman talaga yung isa sa pinaka Oo. cheapest. Ang layo kasi ng agwat eh. Kasi kahit sabihin mo na maganda yung Philippine Airlines or pero ang ganda po na. pero ang ginagawa na lang namin since medyo long legs kami, ang pinipili namin kung hindi yung sa front row or yung doon sa may emergency exit sa gitna. Kasi guys, medyo sumasakit talaga binti ko pagka yung doon sa Takad kasi siya. saktong tangkad lang naman. Yung mga kulay blue, ang sisikip. Yung mga blue na box. Yun ang hirap kapag Cebu Pacific. So, Oo, medyo sige. maliit talaga yung Oo. yung tawag doon, Yung leg room. leg room. Oo. So, but there are several yung Scoot, Scoot. Oo, diba? Scoot. Yun, pwede nyo rin i-check ang Scoot kasi yung iba kong friends is nagtatry kapag pa SG kasi Oo. parang budget airline siya ng SG. Singapore Airline ba? Ang Ah, Scoot? Tama ba? Hindi ko na maalala. Basta Singapore based si Scoot. So, may chance na mas mura din siya kaysa Cebu Pac or Fare. So, mas okay din. AirAsia, pwede rin kaso, AirAsia, oo, kaso mura lang din hindi lang AirAsia. natin, Oo, kasi trip. hindi rin lang niya advice dahil sa legroom din, tsaka basta hindi niya Oo. prefer. Ayun. Hindi ko na So, lang prefer. Cebu Pacific and Scoot, better try nyo Yung rin. iba nga nakakahanap sila ng yung sa Malaysian Airlines ba yun? Yes, oo. Yun nga Yung lang. friends ko May is one stop. Malaysian Ang Airline. mura nun pero Ang mura mura, nun. may food, may May food ba? May food? Yes, may food. Tapos May pa-wine din. luggage, yata. Maganda. Luggage, parang additional na siya. 23. Basta kasama na siya sa ticket, hindi siya as top up or ganun. 23? Kaso, meron siyang layover sa Malaysia. Kaso, Which is ilang hours good. ba? Ilang hours? Hindi naman super tagal na. Pwede kang makaikot sa Oo. airport nila. Pero, meron din na yung gusto mong lumabas, siguro nga an hour or two. Ikot ka sa within the Just to experience kasi, at least nakapag Malaysia ka, nakapag Singapore ka pa. Pwede yun, pero mas mura nga siya. Pero yun nga, may Oo. layover, papunta and pauwi. Ayun. Excuse me.
Pero overall naman, okay talaga yung ano. Para sa akin, pwede na yung Cebu Pacific. Pwede niyang pagtiyagain. Wala na kayong choice eh. Pero talaga kung yung talagang ano, by the budget, piece of air. Antay talaga kayo ng piece of air kasi isa ang Singapore na sinisale ni Cebu Pac. Kaso, kayo mag-a-adjust talaga sa date. Ayun. Oo, hindi yung kunyari, eto, holiday nito. Hindi. Kasi mas may chance na pag nag-piso sale, pag holiday is mataas pa rin yung nila, price for that pag Mataas. holiday na ito sa Tayo Pilipinas. nga eh, yung oras nung flight natin nun, di ba yung month natin nun, around October, ang mahal pa rin. Hindi naman peak season yun eh. Tapos, ang oras pa natin, red eye, ano ba yun? Flight. Isipin nyo, 11 p.m. nandun na kami sa immigration. Tapos napakabilis, walang pila. Eh di around before mag-12, Borlogs na kami. pag-alagala na kami. Ang flight namin is around 5 to 6 a.m. Natakot kami. Natakot kami sa pila kasi syempre advice nga yun. Wala namang masama kung ano. Kaso Oo. nga, wala, hilo ka talaga, Oo. antok, hindi. Well, ini-improve naman ni Naiya ngayon. Yung dati kasi, di ba talagang wala kang masyado mapagpapahingahan. Yung food, konti lang nang talaga. available. Nakakahiya. So, we're very hoping na ang ganda nung ginagawa ngayon Oo. ng New Naiya by SMC. Lalo na yung Terminal 3, no? Yun ba yung priority nila? Ngayon, Terminal oo, di ba, ang dain na nga daw food, 3. Oo. na stall na binago, tsaka bagong tayo, ang ganda. Pero, nakita mo ba yung post sa TikTok? Terminal 2, yung nag-iisang Jollibee doon, isasara na. Tapos, ang term nila is, I-upgrade ba? walang term na upgrade dear. Ano siya? Nilagay talaga, for closing. Parang, basta, close talaga, walang term na ililipat or something. Dahil nalungkot. May mga kainan ba dun? Punta lang kami sa terminal to kasi shala yung mga local na Pero ang terminal to. kainan kasi dun, naalala ko, mga Henlin, tapos yung mga coffee. Ano ba yun? Ano ba yun sa ALU? ALY? Ili pala, Ili. Yung Korean na coffee. Parang Alam yung Korean yan. Tapos, may mga donut ba dun? Hindi ko maalala. Ewan. Depende rin kasi sa kung saan kayong terminal. Maganda kasi yung Terminal 1 ng kaso karaniwan mga high-end Mga mahal. PAL, Oo. ano ba, Ayun. Singapore Airline, Eva Air. Ay, Eva Air. Taiwan yun eh. Taiwan. Hindi, minsan baka meron, baka lang baka Mahal lang may yun. flight. Hindi, may chance din daw mura. So, try nyo lang din. Depende sa pupunta Yun nyo. yung may Pokemon din yun, di ba? Yes, Pokemon. yun. So, okay na tayo sa plane ticket. For the booking naman ng hotel, Ang mahal. we use always Agoda. Agoda, baka naman. Agoda. Oo nga, Agoda. Dami na naming nagastos sa'yo. Maawa ka naman. International, Oo. through Agoda. Ang kasi kay Singapore, ano siya eh, yung ticket, hindi naman sobrang mahal talaga. Ang problema, pagpasok mo doon, based sa experience namin lahat ng gastos sa Singapore pinakamahal. Yeah, food, Sa food, sa mga bilihin. Basta lahat. Lahat. Siyempre lahat ng gusto mong bilhin, mahal. So, we book at Agoda. Check ko kung ano yung kasi Saan ba nakasave naman dito sa Sa akin. The Boss Hotel ata yun. Wait lang, anong name niya? Hotel Boss. Hotel Boss pala. Hotel Boss. So, i-attach namin ni Renz yung Link? yung, hindi naman link, yung, pwede, yung, or yung screenshot namin sa Agoda kung saan kami nag-book. Maganda yung area na to kasi malapit na siya sa terminal ng LRT. Ano ba yung term nila sa LRT? MRT. MRT. Hindi lang namin maalala kung anong kulay nung mismong Let's see. alam ko ano siya yung pangalan ng Lavender Station. Oo, Hindi malapit ko sa lang alam Lavender kung anong Station. kulay yung mismong train. You can check muna din sa map. So, itatakal din natin siya later. So, we check in Hotel Boss. Pero marami pa sa area. Oo. Pero eto yung kasi pag nagbubook kami guys, ang number 1 na chinecheck ko is kung may malapit bang sakayan ng tren or Station. ng bus. Pero usually, train Hindi talaga. natin priority ang bus kasi medyo madali siya pero nakakalito pa. Kulang sa time para reviewin. So, train talaga kami, which is number 1 di Singapore. Ang ganda. So, Sa train? sa train. Oo, sa train. Oo. Isa yun sa pinakamaganda. Isa siguro. Hindi siguro siya yung best. Pero isa siya.
Unang-una, maliit lang si Singapore. So, maliit lang konti lang din yung kakabisaduhin mong kulay saka mga stasyon dun. Pero oo, alam ba? Check ko lang ulit kung ano yung itsura nung train nila. Oo, ayun. Bale, alam ko nakailang talon ba tayo dyan. From airport, saglit lang. Isang oras lang ata. So, attach din ulit namin. Ayun, attach namin Attach yung ulit namin yung map. attach namin yung map. Dinownload din namin kasi to. Tapos ibibilugan na lang namin kung anong station 'yan. Pero usually talaga, sobrang dali niyang Oo. anong tawag din there? I-track kasi Madali. pag tuwing mag-meet yung station, so may common Pwede station. Minsan may common station, pwede kang bumaba nga dun eh. Oo. So parang may paikot din sila na na station. Basta suggestion namin, wag kayong titingin dun sa mapa na may combination ng overall nung lahat ng train train ayun no, yung lahat ng Kailangan train natin. station nila, yung lahat ng yung map, ang tignan nyo lang, ang mahalaga dyan is yung kulay. Kasi kadalasan nagbe-base lang din naman yung local sa kulay niyan. Tapos yung code, tignan nyo kung ano yung code na nakalagay na gusto nyong babaan, lalabas na naman yun sa Google Maps. Parang nasa 9 yung kind ng train nila na nagmi-meet-meet. Konti lang. Konti Konti lang siya. lang. Konti lang siya. Mukha lang siyang overwhelming Pero pag madali siya. tiningnan, Madali pero naman. sobrang dali niya kasi nga sobrang Oo. efficient ng maps nila. Oo, Kung saan totoo ka yan. dadaan, kumpleto ng signage talaga, Basta guys, guys. ang gamitin nyo yung Google Maps, okay yun. Lalabas din doon kung anong station, kung anong train. Lumalabas din ba dyan kung what time umaalis? At kung gumagalaw na ba yung Oo. certain train na yun na umalis na siya 2 minutes ago Ay, oo, or ganyan parating din na siya yan. 1 minute Oo. in 1 minute. Kasi si Singapore sa si Japan, parehas yan na sila parang allergic silang malate ng 1 minute. Talagang on time sila. Tsaka siya, commuter friendly. Sobrang Oo. commuter Oh, friendly. friendly talaga siya. Kahit nga, siguro yung bus, pwede nyong itry, pero yung train, base experience namin, okay naman. Kasi kung medyo malayo sa train, pwede nyo naman lakarin. Kasi ang ganda lahat ng daanan nun eh. Yung Singapore, para siyang yung area niya lahat doon, parang BGC lahat eh, no? Parang di ka matatakot maglakad. Lahat naman may stoplight. Kumbaga, hindi lalabas yung pagiging Pilipino mo na bigla kang tatawid. Ay, Kasi, bawal. Baka kasi, mahuli ka. kasi lahat ng mga ginagawa mo sa Pilipinas, halos lahat may fine. Ang mahal ng fine. Diba? So, ayun. Kami, we opted to use the train. As in, kinarir namin yung train nila sa lahat ng pupunta namin. Oo. Pwedeng, actually, kapag malapit lang, nagwo-walk kami kasi Oo, sayang kasi Ang ganda medyo nga ng- ang ganda mahal. ng view dun eh. So, ayun. We use the EasyLink na card. Nanghiram lang kami sa friend namin. Sakto kasi may mga na sila. We're not Ano ba yung sure. Hello Kitty? Hello Kitty ata yun, no? Oo, kayo Kitty. Hindi. Hindi ko matandaan. Melody. Parang gano'n. Mga Sanrio, Pero So, different, Oo. makakabili kayo. Pero mas maganda ata yung nets. Kasi pwede mo So, din there's ipang-tap sa mga two kinds fast food kasi, eh. EasyLink tsaka Nets. So, nabibili naman sila sa station, nabibili sila sa mga convenience store Oo. nila. And ngayon, parang upon researching ko, meron na rin siya sa Shopee and Lazada. Tapos pwede Sorry din ba sa siya, alarm. saan siya pwedeng i-load? Dun sa mga station lang din, no? Sa mga station, alam ko, hindi ko kasi tayo wala tayong Apple Pay. Ayun. Pero parang soon magkaka-Apple Pay na. I think pwede ang Apple Pay. Yung GCash, parang recently, yung card, Pwede yung, ba Gcash dun? Parang- sa Japan lang natin ginamit Gcash. parang pwede na rin yata kay SG Ah. kasi yung chip niya is pwede na rin. Kasi dito pwede na sa atin. Basta Visa. I think it's dahil Visa. Para na Ah. rin siyang credit card. Okay. But, we advise to use yung mga train cards nila kasi Maganda yun, no? mabilis na mamibili. Tsaka yun nga, Oo. hindi mo na kailangan, load ka lang ng load. Kung hindi tayo nang hiram nun, ang mahal din ng card. Yeah, alam ko Ang medyo pricey din Ang yata. Not sure kung ano yung updated na Kinumpute ko nasa parang dikit ba siya sa 1,000 in peso? Baka ganun. O 800 to 1,200, mga ganun ata. With load naman kaso mahal. Kasi per station, mga 2 SGD yata per Oo. station. Oo, mataas. Ang laki ng kaltas eh. Lalo na pag naliligaw ka, syempre babalik ka pa. Oo, yung unang tungtong namin, naligaw kami. Tapos exit kami, balik ulit kami sa kabilang tren. So ginawa namin nung una, hinayaan ko siya ang parang may hawak ng maps.
muntik na kaming naligaw kaya sabi ko, hindi, palit tayo. Ako na magma-maps. Tapos, assist mo na lang ako sa mga station. Ako titingin ng maps, tapos hati na. San Hinto, ganun na lang hati kami. Kasi nung siya muntik na kaming maligaw eh. So, if you will use the EasyLink na card, we're advising you guys na i-download yung app na Simply Go. Simply Go. Attach din namin. Download nyo lang siya, nada-download siya for Apple and Android din. Para saan yan? Para siya, post natin as use guest mode. So, dito makikita kasi, di ba, pag nagtatap ka, di mo na nakikita kung magkano na nilaman ng card. Ngayon, pag naka-add card ka dito sa Simply Go na app, ma-check mo lagi kung may laman pa ba, magkano na lang. Or SG lang siya? Yun, yung EasyLink na EasyLink card. mismo. So, hindi pwede sa atin yan. hindi. Doon lang sa EasyLink. Kung sa atin, kung meron ng application yung sa MRT at sa LRT na beep card. Di ba yung sa bus nung BGC, beep card din yun? Oo. Yun, kasi yung sa beep card, pwede mo makita pag tinap, di ba? Minsan nakikita yung balance, pero minsan hindi. So, doon ka sa sa mga machine, doon mag-check balance. Okay, oo, tama. Pero masasuggest namin, guys, wag nyo nang, kung medyo hassle kayo sa mga maps ba, mag-try na lang kayo. Tapos, pwede nyo itry yung bus, pero wag na rin. Tapos, kung gusto nyo lang for the experience yung Grab, mahal. Pero naka-Alphard ka naman. Yun. Parang nagamit lang namin yung Grab pag papuntang airport. Oo, Pabalik na. Kasi medyo mahal din. mabigat na yung gamit. Oo, tsaka yun, number 1 mahal. Pero pag group kayo, okay lang siya. Kasi worth it siyang, dahil madai kayong luggage, marami kayo. Yun. Captain seat. Siguro kung mga foreman lang kayo, kung 4 lang kami dati, siguro mas gugustuhin namin mag-Grab. Ang bilis eh. Pag pindot mo, dyan na agad. Tsaka na-experience din yung sa train nila yung kung yung uwian. Ay, ang dami. Tsaka guys, dahil maraming mga Indian friends sa SG. So, wag kayong magugulat na medyo, alam nyo na, yung may scent ng Indian na... Indian ba yun? Yung sila lang ba may scent doon? Halo-halo na yan. Sa Southeast Asian, iba-iba nga daw ang ating scent. Bawal din maingay sa train doon. So, tamang lang. Bawal ba maingay doon? Tamang chika lang. Wag naman yung kasi, naman. Dapat dito rin naman sa atin, dapat tahimik lang din tayo. So, ayun, we experienced Grab and train. Pero bus, parang hindi, Kahit once, hindi. But, for the experience, you can try it, guys. Kahit yung sa train, hindi nyo pwedeng sabihin na normal na tao lang yung mga nagte-train. Kasi yung ibang nakita namin, naka-Hermes, naka-Chanel, tapos yung iba, sapatos, yung mga Louis Vuitton na kung ano nung sneakers ba, pinangaraw-araw lang nila doon. Kumbaga, nagkalat yung mga brands sa train eh. Kumbaga, doon mo malalaman na okay talaga yung transportation nila. Kasi maski na yung mga medyo nakakaangat-angat sa buhay, mas ginugusto nilang mag-train. Unlike sa atin, pag nag-train tayo, lala. Paglabas mo ng train, parang Dirigma ka na. pawisan ka na eh. So, sana yun, as a Filipino talagang nakakaingit talaga din yung transportation system dito sa atin. Sana ma-improve dahil marami namang ginagawa ngayon. So, hoping for the best na lang. Ang na-approve ang mga nagagawa kasi ngayon kadalasan, ang nakikinabang yung mga may kotse. For Yung expressway. Yung train kasi ang tagal talaga. Matagal din talaga. Hindi naman din kasi mabilisan yon. Oo. So we're hoping dahil marami naman tayong projects. By 2030, siguro may magbabago na. Sana.